Pagsusupply ng nuclear equipment at materials ang napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at US Vice President Kamala Harris sa sidelines ng APEC Summit. Tinalakay din nila ang economic at defense cooperation ng Pilipinas at Amerika. Live mula sa San Francisco, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pang nangyari sa Day 1 ng Pangulo dyan sa APEC? Bokmea, nagkaharap na nga si Pangulong Bongbong Marcos at si US Vice President Kamala Harris sa sideline ng APEC Summit dito sa San Francisco. Sinamantala na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakataon para ibida ang Maharlika Investment Fund dito sa California. Ito na ang ikalimang beses na nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US Vice President Kamala Harris. Sa pagkakataong ito, nangyari ang meeting sa sideline ng APEC. Sa official statement ng White House, sinabi ni VP Harris na nagagalak siyang naging maayos ang usapan tungkol sa 123 agreement. Sa pamamagitan nito, magkakaroon na ng legal na basihan ng Amerika para mag-export sa Pilipinas ng nuclear equipment at materials. Sabi naman ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez, bahagi rin ng napag-usapan ng dalawa ang economic at defense cooperation. Pero bago ito, dumalo muna si Pangulong Marcos sa Philippine Economic Briefing kung saan niya ibinida ang Maharlika Investment Fund. We look forward to the operationalization of the Maharlika Investment Fund, the country's first ever sovereign investment fund. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. Sabi ng Pangulo, 80 infrastructure projects ang natukoy nilang pwedeng pondohan ng MIF. Present din siya sa paglagda sa 5 kasunduan, kabilang ang pagtatayo ng high-resolution weather forecasting system gamit ang artificial intelligence technology, pagtatayo ng unang specialty oncology hospital, aabot sa $20 million na investment para sa pagtatatag ng unang US Food and Drug Administration approved manufacturing facility. Kasunduan sa pagitan ng Meralco at ng ultra-safe nuclear cooperation para sa pag-aaral sa sustainable energy at ang pagkakaroon ng internet satellites na dedicated lang sa Pilipinas. Sinabayan din ng protesta ang unang araw ng APEC dito sa California. Maagang nagmarcha ang mga rallyista sa mga kalye ng San Francisco para ipanawagan ang pagpapatigil sa APEC Summit. Malaki raw kasi ang gastos ng mga delegasyon, kabilang na ang Pilipinas, para lang dumalo sa conference na hindi naman nila nakakatulong sa mga mahihirap. How many millions of dollars are being spent on their hotel rooms at the Ritz-Carlton, which cost $1,400 per night, and they're here for how many days? This is the people's money. Bokmean, sa ngayon, alas 7 ng umaga dito sa San Francisco ng November 16. So mamayang hapon, base doon sa schedule na ibinigay sa atin ng PCO, mga bandang alas 5 ng hapon, sasaksihan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung paglagda doon sa 123 agreement o itong ang pagbibigay ng maayos na kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas pagdating doon sa paggamit ng nuclear energy. Sa pamamagitan ng kasunduan na ito, pwede na mag-export ang US ng nuclear materials sa Pilipinas. And nakatakda rin na magkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau at sa Pangulo ng Peru. At bukod dyan, mahaharap din siya sa ilang mga business community ngayong araw. Bokmean? Alright, maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa San Francisco, California. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.